Okay, so tayo po ay patuloy sa gawain ng Panginoon at saglit po tayo tayo upang ialay natin sa Diyos ang ating pong mga sarili. Muli po aming Ama, sa pangalan niyo po ay Paso Kristo, kami po dumudulog sa trono ng habag at ang pinagpapasalamat sa kabutihan sa loob mo ng taong 2025 na kayo po ay iyo pong pinabayaan, ingatan. Kayo po ay narito sa bulwagang ito upang sa simpleng lugar ay kayo'y purihin, sambahin sa Spirit at Tuhan. Bahagi po na yung palatuntunan ay yung salita ng pagbubulay-bulayan. So help us, dear Heavenly Father, and let your Holy Spirit be upon us, guide us, teach us unto all truth, that every one of us might establish, and we need spiritual nourishment, and you're our strength, you're the one who comforted us in everything that we do. Kayo po ang nakaalam ng lahat ng bagay. Sa iyo po natin nagkatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan niyo po at sa Kristo, ang pangdalayan namin. Amen and amen. Okay, tayo po yung makapulo ng saglit. Okay, sa pagpapatuloy po ng gawain ng ating Panginoon, at ito po ay ilang minuto lamang po natin pag-aaral. It's about continuation pa rin po ng ating pong pag-aaral ng tungkol po sa tawag doon, Santa Cena o Holy Communion. At atin pong aralin ngayon ang 1 Corinthians chapter 11 at hindi lamang po yan kundi ibang mga talata pa maging sa aklat po ng Matthew, Marcos, Lucas, where in the first hand Christ Himself instituted this what we call sacraments or itong tinatawag na sakramento. Now, atin pong saglit na tingnan ang 1 Corinthians 11 at i-examine po natin ang ilang mga bagay dito tungkol po sa sinabi ng ating pong Panginoon na ito na po ay kinuquote ni Paul sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. At ang talata po dito na atin pong tawag doon, maging susing talata ay ang verse 28. But let a man examine himself, and so let him eat and of the bread and drink that cup. So, let a man examine himself before taking or partaking a communion. So, bago po natin gawin ang pakikisalo sa Santa Cena, ay suriin muna ng tao ang kanyang sarili kung ano po yung mga bagay na dapat niya pong sa Lord, tawag doon, ipag-pray or just asking the forgiveness of God and cleanse himself from all bloodiness and infirmities of our flesh and even the sins of this world. Now, ito po yung tinatawag natin na pagsusuri sa ating mga sarili. Ang tanong, ano ang dapat na i-examine ng tao sa kanyang sarili? So, ang talatang ito ay naniniwalang ako 100%. Ang tinutukoy rito ay church or Christian. Hindi po rito kasama yung mga non-Christian. Yung mga hindi mananampalataya, wala silang alam dito. Sapagkat they are still living in sin. And they are not in a spiritual kingdom na sila po kabilang sa katawan ng Panginoon. Hindi po sila kabilang doon. So kaya, hindi po sila saklaw ng talatang ito, maliban na lamang kung talagang tumanggap siya sa Panginoon at nagsisi ng kanyang kasalanan, ayan, saklaw siya nito. Pero kung hindi, kahit pa i-practice nila ang pagsasantasinang ito, ay wala rin kwenta, wala rin silbi. Bakit kamo? Kasi, hindi naman din sa paraan ng Diyos ang kanilang ginagawa sa Santa Cena, di ba? Maraming gumagawa ng Santa Cena, o ang tawag ay Holy Communion or Lord's Supper, sabi nila, pero hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng 1 Corinthians chapter 11. So,
Pag sinasabi, examine, a man examine himself, so, ibig sabihin ito ay pagsusuri. Ibig sabihin ay gaya po ni David sa aklat po ng Salmo, chapter 26, verse 2. Prayer ni David yan. Sabi ni David, examine me, O Lord. Suriin mo ako, Panginoon. And prove me, try me, my reins, and my heart. Inyo pong suriin ang aking pagkatao, ang aking kalugluban, my inner man, my heart, and everything in ourselves. So sabi ni David, suriin siya. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ipopaya natin sa Panginoon ang ating mga sarili at kung may mga nagawa man tayong mga pagkakamali, mga pagkukulang, kasalanan, bay kinakailangan na i-search natin ang ating mga puso at bayan ng Diyos na siyang magbigay ng kapatawaran. Now, isa pa sa mga salita ni David, itong 139 ng awit, 139 verse 23. Ano nakalagay doon? Search me, O God. Yan, napakaganda ng salitang yan. Awit 139 verse 23. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Yung ating pag-iisip, yung ating damdamin. Yan. Bakit? Bakit kaya? Bakit ganun sa kahalaga? Bakit ganun? Hayaan natin na ang Panginoon ang siyang magsuri ng ating puso, ng ating kaisipan. Bakit? That's the center of our being as human. Yung sentro ng ating pagkatao po ay yung puso natin at yung ating pong pag-iisip. Kaya yung ating pag-iisip, yan po yung espiritu. That's the quality of our spirit. Yung intelligence. So, yan ang trabaho, yun ang quality ng ating espiritu, yung ating kaisipan. At yung ating puso, yan yung sentro ng ating inner man, where God can communicate human beings through our spirit and the Spirit of God. Sabi nga, the Spirit of God in our spirit bear witness that we are the children of God. Kaya nga tao ay naiba dahil yung ating inner man, yung sentro ng ating pagkatao, yung trono, kumbaga, yung mismo, yung ating buong pagkatao, doon nakasentro sa ating puso, sa ating pag-iisip. So ang dalawang ito, hindi pwede maghiwalay. Bakit? Kasi pag command ng puso, ano yung damdamin mo, yun ang lalabas sa isip mo. Hindi pwede yung isip, yung utak ang mauna. Dapat yung puso. So, yung dalawang ito, ang sentro ng ating pagkatao. Ngayon, kung may damage ang ating pagkatao, nagkamali tayo sa Panginoon by doing those things na hindi kalooban ng Diyos. Ano mga bagay na kasalanan yan, masalaman man yan, it has to do with our vices, ng mga bisyo, ng ating mga hilig ng laman, yan. Mga bagay na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga practices ng buhay natin na hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang mga bagay na dapat nating suriin ang ating mga buhay. Now, ang tanong, gaano ba katagal natin ipaubaya sa Diyos ang bagay na yan? Kaya maraming Kristiyano, pagdating ng Santa Cena, tulad ngayon, ang official program ng Christ Coming Fellowship ay every last Sunday of the month ay meron pong tinatawag na Santa Cena. Tulad ngayon, last Sunday of the month, at mayroong Santa Cena. Kung hindi naintindihan ng Kristiyano ang bagay na to, maaaring sasabihin niya sa sarili, hindi muna ako magsasanta Cena kasi, o kaya hindi muna ako dadalo sa gawain ng Panginoon kasi Santa Cena ngayon Malaking problema ang utak ng tao na hindi naintindihan kung anong kalooban ng Panginoon. So sabi rito sa ating mga nababasa, pag hindi natin to ginawa na ang Diyos ang magsuri ng ating mga sarili, sabi rito, for he that eateth and drinketh unworthily
Siya kumakain at uminom na hindi narapat ay kumakain at umiinom ng paghatol sa kanyang sarili, not discerning the Lord's body. Hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Well, dito, akala ko nung una, pag-iisip ko ito, katawan mismo ng Panginoon, as literal. Kung bandang uli, naisip ko, hindi pala. Kasi sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang Panginoon Kristo ang ulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Sapagkat kung mismo ang kanyang katawan is no longer in flesh and is now in the spirit. Ang ating Panginoon Kristo is espiritu. Wala na po siya sa laman. So ang tanong, ano yung katawan tinutukoy rito ng banal na kasulatan? Hindi po literal na katawan Panginoon, kundi ang iglesia. Sapagkat siyang ulo, ang iglesia ang kanyang katawan. So paano nangyari ng ang tao pag hindi niya sinalang-alang ang bagay na to, ang Santa Cena? Meron siya mga lihim na mga kasalanang ginagawa. May mga bagay na hindi niya naihayag sa Diyos. Yung mga practices ng kanyang buhay. Pag-ugali man yan, yan ay mga gawi ng kanyang pag-ugali o kaya ay yung attitude niya, yung kanyang mga practices. Gaya halimbawa ng sugal, kaya halimbawa ng mga bisyo, kaya halimbawa ng mga pita ng laman, ano man yan. Yung kanyang attitude, kahampugan, kayabangan, o any practices, any attitude ng tao na hindi kalooban ng Diyos, that's wrong and against the will of the Lord. And pagka dumating ang Santa Cena at hindi mo sinuko sa Diyos yan, hindi mo, tawag doon, pinapalinis sa kapangyarihan ng banal na dugo ng Pasukristo at hinayaan mo ang buhay mong ganyan, kapatid, sabi rito, nagkakasala ka sa katawan ng Panginoon. Ano ibig sabihin nagkakasala? Ibig sabihin ba, yung katawan kung iglesia yan. Paano nagkakasala? Ito yan. Halimbawa, ikaw, Christian ka na. Kaya ang tanong kagad ng mga tao rito, pagka halimbawa sila dumadalo sa gawain ng Panginoon, sa ganitong mga fellowship, alam nila na ang ganitong fellowship ay born again. So ang tanong ng tao, dyan ba sa born again, bawal ang ganito? Kasi akala nila ang satang born again ay relihiyon. They have no any idea that the word born again is not a religion, it's not an organization. It's a teaching of our Lord, a practices, daily living, araw-araw pamumuhayan. Yan ay turo ng Panginoon na dapat yan ang ipamuhay natin. Hindi po siya isang organisasyon o isang relihiyon. Kaya lamang yan ay nabansag na ganyan kasi nga, halimbawa, itinakabit po kasi sa relihiyon. Halimbawa, ganito, ang nakalagay ay living in Christ fellowship, born again fellowship. Ayan, nakalagay doon, born again fellowship. Na-i-restore sa sikya. Kaya ngayon, na-consider yan na reliyon. Pero ang totoo lang talaga, ang satang born again is not religion. It's a teaching of our Lord. Ito yung dapat na malaman ng mga tao. Sabi ng Pasukristo, dapat kayo ay isilang na muli. Now, ano kinalaman ng Santa Cena doon? Eto yun. Pag ikaw ay nakita ng tao na dumadalo sa gawain ganito, tapos hindi ka napupuknat sa ginagawa mo, sa mga practices mo ng buhay mo, lagi ka sugalan, kung saan ang inuman, doon ka rin, lasing ka, pero pagdating gawa ng Lord, doon ka din. Ito pang matindi doon. So leader ng church, supposed to be, siya ay para lang sa Panginoon sapagkat siya ay kasangkapan ng Diyos na tinaguri ang worship leader. Ang kaso, pagdating doon sa labas, sa mga video okay, yung mga wordly song, kinakanta din niya. Ano bang problema doon? Ang tanong ng marami, ano bang problema doon sa kanta? You don't know the truth behind that. Why? Because when you sing a secular music, supposed to be not a secular, but it's really a demonic music. Ito po ay kanta o mga musika ng dyablo. Bakit ko nasabi yan? Bakit? Kasi yung message niyan, tingnan mo kung ano mga mensahe niyan. Walang ibang laman ang mensahe ng mga worldly songs, kundi about flesh.
Mag-uumalab ang laman mo ng tao, di ba? About opposite sex. Arousing yourselves about your flesh. Di ba? Kung hindi yan, kayabangan, kahambugan, walang akong natandaang musikero sa mga worldly music na maastig. Talagang ang tawag doon, ang tawag doon, may terms dyan eh. Sobrang, ayun, maangas. Paangasan. Bakit? Kasi yan, ang mastermind niyan ay si Satan. Sapagkat si Satan ay hari ng lahat ng kaangasan. Siya ang mastermind ng lahat ng kasinungalingan. Siya ang mastermind at promotor ng lahat ng kasalanan. Kaya ang message ng mga worldly songs, walang iba kung hindi about salaman, about kayabangan, about sa kung paano maging tanyag sa mundong ito. Yan yan, pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Tatlo lamang po ang message niyan, mataglay. At bilang isang song leader, kung ikaw ay umaawit sa Panginoon at talagang sadyang ikaw ay ginagamit sa gawain ng Lord, tapos pagdating sa labas o saan man, kumakanta ka ng mga kanta na ito'y hindi sa Diyos. Sa tingin mo kaya malulugod ang Diyos dyan? Ngayon, bakit nagkakasala? Anong kinalaman ng Santa Cena doon? Yan. Nakakatisod ka, kapatid, sa iglesia. Ha? Nadadamay ang kongregasyon. Nakikita ka sa labas na ikaw ay nakikipagkompromiso sa mga gawain makamundo. Yan. Tapos makikita ka sa gawain ng Panginoon. Ito pang matindi dyan, malungkot dyan. Ha? Mga kabataan lalo. Ano mga kabataan? Di ba? Lalo't yung mga modelo, yung mga estilo ng mga kasutan, papalit-palit. May mga kasutan tayo na mga unisex na, pwede panlalaki, pwede babae. Bakit yung nababanggit yan? Kasi, uso na ngayon sa mga kababaihan na gusto pa nila sa pasyalan na kita ang likod, kita ang puso, nakashort kita ng tuyuko, tapos pag nababastos, galit. Hindi nila alam sa sarili, sila mismo ang promotor kung bakit sila nagaganoon. Ngayon, kung ikaw ay member ng church at ginagamit ka ng Diyos sa ganyang gawain, tapos ang iyong itsura ay ganyan, sa palagay mo kaya hindi ka nakakatisod? Bakit sinasabi ng banal sulatan na nagkakasala ka laban sa katawan ni Kristo? Katawan ba niyang literal yun? No. It's a church. Christ himself is a head of a church. And the church is his body. So nagkakasala ka. Kaya nakakatisod ka talaga. Ang pag-ugali mo sa loob ng church, banal kung tingnan. Pag sa labas, ubod magmura. Di ba? Pag nagmura, akala mo, hindi siya nakakabasa ng Biblia eh. Hindi nakakarinig ng tungkol sa salita ng Diyos. Pagdating ang gawain ng Panginoon, nakikita ka nandun. Hindi ka kaya nakakatisod. Diba? So, yan po yung i-examine ng tao sa kanyang sarili bilang mga Kristiyano. Now, yung iba, akala nila, tuwing Santa Cena lang, iaboy dito. Kaya pag Santa Cena, hindi sila makikisa. Kasi alam nila na ito ay Santa Cena eh. So, makikita sila pagkapansin-pansin na hindi sila makikipag-partake. Mga wrong attitude. So kung ikaw talaga kapatid ay talagang gusto mo na solido sa Panginoon, why not try to surrender everything to the Lord? Lahat ng mga mali mo sa buhay, lahat ng mga bagay, huwag ka masyadong pride. Huwag ka masyadong, sabi mo, sikrito ko lang ito sa akin sarili. Sikrito daw eh. Kitang-kita naman sa mga attitude mo, kitang-kita naman sa buhay mo, sa pag-ugali mo. Diba? So, ang sabi rito ni David, try me, O God, examine me, O Lord, prove me. Sabi niya, search me, O God, and know my heart, try me, and know my thoughts. Ito po yung sentro ng tao sa kanyang sarili, puso at ang kanyang pag-iisip. Now,
Ang isang tao, pagka tayo po'y nagawa ng Panginoon at tayo po'y sa Santa Cena, dapat, ang tanong, gaano ba katagal magpatawad ang Diyos? Yan ang tanong dyan eh. Para isipin mo na, ang tagal ba? It takes hours? It takes days bago magpatawad ang Diyos? Hindi. It's just a twinkling of an eye. Isang mata lang. Ang Diyos pwede magpatawad. May sample ba niyan? Oo eh. Hindi ba yung magnanakaw? Tatlo sila sa cross. Ang pasok sila sa gitna. Yung dalawang magnanakaw, ang isa doon, salbahe, yung isa doon, nagsisi. Anong sabi niya sa Panginoon? Panginoon, alalahanin niyo po ako pag dumating po kayo sa inyong kaharian. Anong sagot ng Pasok Kristo? Teka ha, muna, mamaya-maya. Ganun ba sagot ng Pasok Kristo? Diba? Sinabi ng Panginoon, ay, bumaba ka muna dyan at magka muna magpapanyag o kay pabautismo. Wala. Diba? Nung marinig ang Panginoon doon, dahil nakita na ng Panginoong Kristo ang puso niya eh. Kasi yung puso natin, hayag sa Diyos yan. Walang ibang nakakita niyan, kundi ang Diyos. Kaya sabi nga ni David, try me, O Lord, and know my heart, and know my thoughts. Kasi kahit nakikinig ka ngayon sa iyong mensahero o sa pastor mo, pero ang puso mo at ang isipan mo lumilipad, what's the use of that? Diba? Anong kwenta niyan? Wala. Kahit ikay nakikinig sa Diyos, dito ka ang katawan mo, nandito, presente, pero yung isip mo, yung puso mo, malayo sa gawain ng Panginoon. Anong kwenta nun? Wala. Kaya sabi ng kay David, search me, O God, know my heart, know my thoughts. Yan. Yan dalawang yan kasi ang sentro ng pagkatao natin. Puso at damdamin. Now, kung kapatawaran ng Diyos ang ating pong hinahanap, saglit lang. Saglit lang. Isang mata. Anong tugon ng Pasok Kristo sa magnanakaw? Sinabi pa niyan, maghintay ka muna ha, mamaya-maya. Ganun ba? O kaya baka bukas, pwede. Hindi. Ang sagot ng Pasok Kristo, marinig niya yung taong ganun, na sabi niya, Panginoon, alalahanin niyo po ako pagdating niyo po sa inyong kaharian. Anong sagot ng Pasok Kristo? Ngayon din. Hindi niya sinabing mamaya-maya. Hindi niya sinabing, teka muna. Ang sagot niya, ngayon din. Yung babae na paglabas niya ng kanyang bahay, ang nasa puso niya, mahipo lang niyang laylayan ng damit ng Pasok Kristo. Hindi niya kailangan ang Diyos ay magsata sa kanya o Pasok Kristo. Sabi niya, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Pasok Kristo. Okay na ako. Yun yung kanyang pananampalataya. Sa puso niya galing yun eh. Nangyari nga Sa daming taong yan, nagsiksiksikan. Ang panoy dumaan at nahipo nga ng babae ang laylayan ng damit ng Pasok Kristo. Ano ang sabi ng Pasok Kristo? Who touched me? Sino ang humipo sa akin? Yan. Sabi ng mga lagad, mga tao, ang dami-dami pang ng tao nagsisiksikan eh. Bakit na yung tinatanong ko sino humipo sa inyo, ang dami nagsisiksikan, kaya sinisiksik ng mga tao. Hindi yun eh. Kundi ang nakita ng Panginoon yung pananampalataya. May something sa kanyang sarili na parang kumislap, kumbaga, nag-spark, kumbaga, at napansin niya na may virtue, something happened inside him. Yung kapangyarihan niya. Kaya sabi niya, who touched me? At ang paglingon niya gano'n, nanginginig marahil yung babae. At sabi ng Panginoon Kristo, babae, ngayon din, pinagaling ka na. Umayo ka. At ikaw, ay huwag ka nang magkasala. Ngayon din, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Kaya kung sa panahon ng Santa Cena, gaano katagal ng Santa Cena bago gawin? Tagal na. Tulad yan, nag-opening prayer tayo Nagkaroon tayo ng ilang minutong awitan. Nagkaroon pa ng main prayer. Awitan ulit. Word of God pa. Pagkatapos Santa Cena. Gaano katagal yan? Ang tagal. It takes hours.
It may be 1 hour and a half. Tanong, gaano ba katagal patawad ng Diyos kung talagang disidido ka, ayusin ang buhay mo bilang Kristiyano? Ha, sabi ko nga sa iyo, isang kisap mata lang eh. Pwede mangyari. Di ba? So, ang tagal ng gawain ng Panginoon. Kaya kung ang katuwiran ng tao, ay maya-maya muna. At, o kaya, sa isang linggo na kaya, o kaya sa isang buwan na kaya, makikidalo ako sa Santa Cena. Huwag muna ngayon. Kapatid, nagkakamali ka. That means you dishonor the Lord and even the church. Kasi wala ka talagang balak magsisi. Wala ka talagang balak magbago ng buhay mo. Kaya ng katuwiran mo. You dishonor the Lord. You're not honoring God. And even you dishonor even the church, the body of Christ. Diba? So yan. Now, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, sinabi nga rito, batong babasahin. For this cause, sa verse 30, for this cause, many are weak and sickly among you, and many asleep. Ito ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina. Tinutukoy ba niya rito ay yung kahinaan na nangatok ang tuhod, o mahina yung kanyang stamina? Yung bang tinutukoy dito? Hindi. About spiritual condition of human being. Tungkol po sa ating kondisyon. Ano yung panghina? Panghina ng spiritual. Kaya pala ikaw hindi na nakikita sa gawain ng Diyos. Dahil yan ang panghihina, di ba? Pag ang tao kasi nanghihina, hindi na sa makita sa trabaho. Katuwiran niya, di muna ako gagawa ngayon kasi mahina katawan ko masama pakiramdam ko di ba? Weak and sick among you. Kaya sa gawain ng Panginoon, halatado mo, pagka ang Kristiyano ay hindi na napagkikita sa gawain ng Panginoon. May sakit na yan. Nahahalata mo na, pagka isang Kristiyano, wala na po siyang sigla, magpuri sa Panginoon. Hindi mo na rin siya nakikita sa mga Bible study. Hindi na rin po siya nagpe-pray. Hindi na rin po siya nagbabasa ng Balusulatan. Bakit? Panghihina, spiritual. Kaya sabi ng Balusulatan, yan ang dahilan kung bakit mahihina ang marami sa inyo at marami nang masaktin. At ang ila'y namatay na. Ano ibig sabihin ng namatay? Physical death ba yan? Hindi. Spiritual death. Ito nakakatakot. Pagka ang isang Kristiyano ay humantong na sa spiritual death, wow. Abay, himala na lang ng Diyos, mabuhay yan. Diba? Yan ang delikado. Pagka yung panghihinang yan, yung panlalamig na yan, hindi ka na napagkikita sa gawain ng Panginoon. Ha? Hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagpupuri sa Panginoon, hindi na rin muso sa iyo ang makinig ng salita ng Diyos at nagbabasa ng Balusulatan. Yan ang delikado dyan. Kasi ang kahantungan yan, sakit, at kung ang tao ay may sakit at hindi magagamot, yan ay ikakamatay niya. So, ang spiritual death, nakakatakot na yan. Kaya marami po nagbabackslide. They're already spiritual dead. Akala lang ng marami kung ano itong sinasabi ng Bible ito. Maraming masakit, maraming nanghihina sa iglesia kasi ayaw na nilang pasaway. Ayaw nilang papuna. Ayaw nilang magsisi ng kanilang maling attitude, ng kanilang maling practices ng buhay. Kaya marami ang hindi na napagkikita sa gawain ng Panginoon. Ang tinutukoy ko ay mismo buhay ng tao. Paano kung sa iba namang gawain? Tuloy pa rin sila, di ba? Kaya lamang, hindi na sila, they are no longer part of this fellowship because maaaring ilan sa kanila paalam o kaya ilan sa kanila may mga excuses na malapit doon, malayo dito, maaaring gano'n. Pero nagkabawali sila doon pa noon. Maaaring hindi sila sa klanto. Ang sinasabi ko literal na hindi na napagkikita sa gawain ng Panginoon. At talagang literal na kahit alin fellowship, wala na sa diadaluhan. At dati-dati, hiwalay na po siya sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, makikita mo na ulit siya sa inuman. Makikita mo na ulit siya sa haluan ng hollow blocks na walang ubos. Ano yan? Si Madyong.
Diba? Doon sa mga sugalan, doon mo sa makikita. Sa warehouse, doon mo lang sa makikita. Wala na, sa gawain ng Panginoon. Yan ang tinatawag na spiritual death. Pagka ganyan, ang sitwasyon ng tao, buhay pa siya, sentensyado na ng impyerno. Kaya nga nabanggit ko ng ating nakaraang pag-aaral, ang tao nabubuhay pa lang sa laman, pinipili na niya ang kanyang destinasyon. Kaya pag hindi na-remedyohan niya, tanong, sino ang pwedeng magbigay ng remedy diyan? Siya rin, sa kanyang sarili. Ang una ay ang Word of God. Kung babalik siya sa ng Diyos, kung babalik siya sa prayer, at pagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, yan ang remedy diyan. Pero kung hindi, tuloy na yan. Yung sakit na yan, ikakamatay na yan, spiritual. Hindi mo na mapagkikita yan sa gawain ng Diyos. Mapagkikita mo na yan doon sa gawain na makasalanan. Doon yan. That means, buhay pang tao, sentensyado na siya ng impyerno. Kaya, itong sinasabi rito, malinaw. Ha? For many, okay. For this cause, many, hindi lang ilan, marami talaga. Many are weak and sickly among you. Hindi lang ilan, ang dami. Ang dami Kristiyano ngayon ang ganyan. Ito pa, ang matindi ka dyan. Nagdadalungan ng gawain ng Panginoon, pero ang buhay niya, wala na. Wala nang kabanalan, wala na sa katuwiran, wala na. Hindi mo na makikita sa kanyang righteous life, pero dumadalong gawain ng Lord. Yan ang matindi dyan. Nakaka-damage talaga sa gawain ng Lord yan. Kaya yung satan ng Diyos na hindi niya kinoconsider ang katawan ni Kristo, ibig sabihin niya yung kongregasyon. Talaga nakakatisod ka na, kapatid. Nakadamay ka na sa iyong mga ginagawang yan. Kaya kung marimedyohan mo ang buhay mo, kapatid, ikaw ay bumalik sa Diyos, sa Panginoon. Why not give yourselves in prayer and in the Word of God? Pag bubulay-bulay, yan ang remedyo dyan. And then, try mo na muling dumalo sa gawain ng Panginoon, painit ka. Ito, nabanggit ko rin. Alam niyo ba, sukatan ng tao, ng mga Kristiyano, kung paano mo siya makilala na siya'y mainit sa Lord? Hindi ko alam po, ito alam niyo. Anong metro na ginagamit dito? O sukat, kasukatan. Para malaman mo kung Kristiyanong iya'y mainit sa Panginoon o hindi. Simple lang. Ang metro na sukatan na ginagamit dyan ay kung siya ay makikita mo lagi sa gawain ng Panginoon. Kung makikita mo siya lagi na mainit sa Diyos, sa panalangin, sa pagpupuri sa Panginoon. Pero kung ang isang Kristiyano ay dyan nga nakaupo sa congregation, kung pumalakpak, lantutay, wala na, ugoy-ugoy nila katawan pag sa panahon na sa ay nagpupuri sa Panginoon, alam mo na kung ano yan. Dahil yung mitro, yung sukatan sa kanyang buhay spiritual, mababa na. Bumabansot na yan. So, ang sukat na sukatan sa isang Kristiyano para malaman mo kung siya'y mainit sa Panginoon o hindi, ay kung laging makikita mo siya sa gawain ng Panginoon. Ito pa, isa pa. Oo nga, dumadalo, pero late lagi. Katuwiran niya, di bale, ako malate, di naman umalis sa simbahan yan, andyan lang din yan. Kahit na amen na lang yung madatnan ko, okay lang, basta malaga makasimba ko. May ganyang katuwiran, mayroon talaga. Ay bakit? Nung panahon kabataan niya, katuwiran namin eh. Isang grupo kayo ng kabataan, mga 5 kami. Iisa yung aming prinsipyo. At di ba rin? Pag sinabi na, punta tayo sa church. Paano kung si pastor nagpipreach, doon kami pupunta? Kitang-kita lang kami ni pastor, pumapasok sa church. Kung kailan siya nagpipreach, doon papasok. Sinadya namin yun. Hindi namin alam, yung palang epito sa buhay namin, ang laki. Kami pala ay mga Kristiyanong karnal.
Naging karnal na kami, mga kabataan. Kaya, hindi na kami masyadong nakikita sa fellowship. Katuwiran, pagod kami sa trabaho. Pagdating ng kasalan, pagdating ng birthdihan, lalo may tugtugan, ang aga, nandun na kami. Gawain ng Panginoon, at dinabaling mahuli. Hindi naman umalis sa kapilyan yan, dyan lang yan. Bakit? Yun ang naging buhay ko noon, ako'y kabataan. Kaya ko sinasabi, hindi ko alam, ako pala ay karnal ng Kristiyano, kaya yun. Hanggang sa katasupusan nung sagad na ako sa panlalamig, hinalo na ako ng Panginoon. At ang pamamalo niya sa akin, walang baat, walang walang natay. Pero muntik ako namatay. Kung ba naman dalihin kang 4 na sakit? Sagad na eh. Ni ang pastor, wala nang power siya sa akin para ako mapanumbalik kasi ako lalaliyo na talaga. Pastor ang kasama ko ha. Pastor. Si Pastor Dominador Mendoza. Isang presbyter ng Southern Tagalog District ng Assemblies of God. Yan ang kasama ko. Hindi ako napagaling. Kaya ako lalayo na. Sabi ng Panginoon, tiga solo mo ha. Paluwi na kita. Eh, pinalo ako ng Panginoon. Muntik na ako namatay. Diyan, sa General Hospital, Caloocan. Diyan ako na-confine. 1980. 20 years old ako. Kapatid, huwag nating hintayin na mangyari sa atin ito. Sabi ng Bible, marami na sa inyo ang nanghihina at marami sa inyo nagkakasakit. At ang iba sa inyo, namatay na. Buti nga lang talaga, hindi pa kalooban ng Lord na ako'y namatay. Spiritually. Natotoo, nag-backslide na. Kung may nakikinig sa araw na to, at maging sa live streaming na to, kapatid, huwag mong ibaliwala ang iyong practices, ang ginagawa araw-araw. Ang Santa Sinang ito, bakit ganito ka strict ito, Santa Sinang ito? Di ba? Ang communion, ang Holy Communion, ay continuing of our spiritual growth. Kaya lagi natin itong ginagawa para ma-remind sa atin na ang Panginoon natin minsan namatay at muling darating. It's a reminder. Kaya natin itong laging ginagawa. Kaya ang Santa Cena, lagi itong inuulit, laging ginagawa kasi ito ay sign ng spiritual growth. While ang water baptism ay ang starting, simula ng panibagong buhay. Kaya importante po ang Santa Cena sa mga Kristiyano. Bakit? Reminder to sa atin. Kaya pag ang Kristiyano ay hindi na nagsasanta Cena, ibig sabihin niya, bansot na yan. May sakit na yan. Baka yan ay malapit ng mamatay. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Medyo matigas ba? Wala akong choice eh. Ito talaga yung ating pag-aaral. Ano gagawin ko? Alam, hindi ko ito sasabihin. Ito sinasabi ng Bible. Diba? Ay, di ba wala akong choice dito eh. Kahit ako man eh, tamaan ito, ano ba? Wala isang puwera dito sa atin eh. Kung ano ka man. Kung anong posisyon mo sa gawin Panginoon. Wala itong sa puwera. Lahat tayo sa klan ito. Kahit ako man. Hallelujah. Verse 31. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo hahantong sa paghahatol. Paghahatulan, no? Paghahatulan Diyos. Mga kapatid, sa umagang ito po, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral about sa Santa Cena. Ulitin ko, dalawa lamang po ang sakramento na tinatawag sa iglesia o ordinansa na iglesia. Ano to? Ulitin ko ulit. Water baptism at saka Holy Communion. Hindi ho the Lord's Supper kasi sa kanila noon, panahon yun, hapunan yun.
Pero ngayon, hindi na siya huling hapunan. Lalo ngayon, umagang-umaga, hapunan ba ito? Di ba? Santa Cena. Holy Communion. Ano ibig sabihin? It is our fellowship with God. It's our continuing practices to grow spiritually. Ang Santa Cena. While ang water baptism ay simula ng panibagong pagbuborn again. Ibig sabihin, pag silang na muli, doon nagsimula ang kanyang buhay spiritual. Kaya minsan lang po ginagawa ang water baptism. Hindi po paulit-ulit. Akala ng iba, pag dalusan ko itong fellowship, umalis dito, dalulis kabila, nagpabautis muli doon. Kasi akala, yung kanyang bautismo dito, ay ang tawag doon, invalid. Minsan lang po ginagawa ang water baptism. Kasi minsan lang po sinisilang ang tao. Ang pagsilang na muli, minsan lang po nangyayari yan. Pero ang Santa Cena po, laging ginagawa. Why? It is spiritual growth. Okay ba mga kapatid? Malinaw ba yun? Dito po natatapos sa ating pag-aral about sa dalawang ordinansa. Kumusta po ang ating buhay spiritual sa araw nito? Ikaw kapatid, ako, kumusta po tayo? Ano po ang pakiramdam mo sa sarili mo? Nanghihina ka ba? Nagkakasakit ka ba? Kapatid, huwag mo tulutang ikaw ay matuluyan. Baka maging sanhi ng kamatayan niya spiritual. Mayroon po solusyon. Word of God. Balik tayo riyan. Balik tayo sa panalangin. Balik tayo sa gawain ng Panginoon. Yung mitro ng sukatan natin. Huwag natin pantulutan na bumaba yan. Tuloy tayo. Kahit ilang piraso tayo, okay lang. Kahit ako nag-iisa, tuloy pa rin ako. Bakit? Ang kaligtasan ko, hindi naman sa inyo eh. Hindi naman kayo bigyan ng kaligtasan sa akin eh. Kundi ang Pasok Kristo, bakit? Ba't ako titigil? Ang Panginoon nagbigay ng kaligtasan sa akin. Tuloy ako. Hanggat ang Pasok Kristo ay Panginoon Kristo, siya pa rin noon, ngayon, at nagkailan, hindi siya nagbabago. Bakit? Tuloy. Okay ba yun? Okay. Tayo na po sandali tumayo tayo pag manalangin. Hallelujah. Glory be to God. Salamat po, Diyos, sa inyo sandaling ito. Sa iyo pong kapahayagan ng iyong salita. Tunay nga po, Panginoon, na wala po kaming exception. Walang i-exapwera na hindi saklaw ng iyong salita. Sapagkat ang paglagong espiritual, pwedeng ito'y mabansot pag kami ay hindi nagpatuloy sa aming pong mga pakikipaugnay sa inyo. Ang ligit ang Santa Cena ang aming ginagawa. Ito po ay communion, pakikisalo, pakikisama, pakikipag-unite namin sa iyo, Panginoong Kristo, sa aming Diyos na buhay, namin tagapagligtas. Nagbibigay po sa ng reminder, tuwing kami ay gagawa sa Santa Cena, kami ay dapat na magpatuloy sa paglago at maging mature sa buhay spiritual. Salamat o Diyos sa iyong salita. Ang lahat ng ito, sa inyo pong kapasagot at karangagan. Ano man pong pangailangan namin sa araw na ito, ay tatas mo mga kamay na ito, na may buong pananalig, o Diyos, tinugunan po niyo kami sa aming pangailangan. Ano mang aspecto ng buhay yan, whether it is material, spiritual needs, physical needs, any needs sa aspecto ng buhay namin. Kayo na po ang katugunan ng lahat ng ito. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito, sa inyo po ang karangalan, kapasalamatan, paghaharing pakailanman, kaluhatian. Kami sa iyo lamang. Sa pangalan niyo po, Pasok Kristo, ito pa ang dalangin pa. Salamat. Amen and amen.